Yung akala mo malakas ka, hindi yan pangabang buhay. Huwag mong hayaan dumating yung panahon na magsisisi ka dahil hindi mo nagawa yung mga bagay na dapat mong ginawa nung kabataan mo pa. Bisyo, barkada, nandyan lang lahat yan. Pero kung hindi mo sila magagawa o may aayos, yun ay kasisira ng buhay mo. Oo, masarap sa umpisa. Pero paglaon at tumagal, nalulung ka, paano na? Hindi mo na alam ngayon kung saan ka pupunta, kung ano yung gagawin mo. Sino yung mga lalapitan kung paano mo may isasaayos ang buhay mo. Ang hirap. Hanggang dumating sa pagkukumahog na hindi mo na alam yung anong gagawin mo. Paano ka magsisimula muli. Paano mo uumpisahan yung mga buhay na nasayang mo. Yun ang nakakalungkot na pangyayari sa buhay ng isang tao. Dapat lagi nating iisipin na darating at darating yung panahon, manghihina ka, tatanda ka. Dapat pagdating ng panahon na yon, nailagay mo na o nasa isaayos mo na yung sarili. Oo, madali nga lang sabihin yon, pero mahirap gawin. Pero kung magkakaroon ka ng disiplina, respeto mismo sa sarili mo, kung paano may isasaayos mo yung mga bagay na dapat mong gawin para pagdating ng panahon, hindi ka nahihirapan, hindi ka nagugumahol sa mga bagay na alam mong darating. Sobrang nakakalungkot kasi sa pagdating ng mga panahon na yon, wala ka na ibang malalapitan. Maaaring yung maging mahal mo sa buhay, maging kamag-anak mo, kapatid, magulang, hindi sila magiging habang buhay na katabi mo. Kaya dapat pag-isipan mo yung mga bagay na alam mong makatutulong sa pagdating ng panahon para sa buhay mo. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili mo. Meron kang ang pamilya. Paano kung hindi mo naman naiayos yung pamilya, paano na? Mananatili kang mag-isa. 'Di ba? Meron nga tayong mga naririnig na kwento, nagtrabaho sa abroad ng matagal. Pero pag uwi nila sa Pilipinas, naubos yung pera. Mahal pa kaya sila ng pamilya? Oo, merong ibang ganon. Na mahal pa rin pero hindi lahat nangyayari yon. Swerte na lang kung pagbalik mo, pag uwi mo, meron ka pang babalikan. Eh yung iba, kadalasan, nasisira dahil sa nag-abroad. Hindi ko sinisisi yung mga tao nag-abroad dahil alam ko nangangarap sila na magkaroon ng magandang bukas yung kanilang pamilya. Pero lagi mong iisipin, inisip mo yung pamilya mo, kailangan isipin mo rin yung para sa sarili mo. Dahil ang buhay ng tao ay hindi natin malalaman. Maging ang buhay mo, ang buhay ko, hindi ko alam kung anong merong kinabukasan. Kaya dapat kang maging maingat. Dapat kang maging wise. Dapat kang laging nag-iisip. Hindi puro kaligayahan, kasiyahan, barkada rito, bisyo doon. Sinasabi ko yon, hindi ko sinasabing perfect ang buhay o perfect ang buhay ko. Binibigay ko to para malaman mo na meron ka pang magagawa para sa sarili mo na hindi ka magkamali. Para maisip mo na meron kang narinig na isang tao na yung pala ang pwede kong magawa para may saayos ko yung buhay ko. Para may saayos ko ang buhay ng pamilya ko. Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi sila magkakaroon ng mabuting buhay o magandang buhay. Pero nagawa mo yon dahil natuto kang idisiplina mo yung sarili mo. Paano mong idinisiplina yung sarili mo? Ibig sabihin, na pag-isip-isip mo na yung barkada, bisyo ay hindi makakabuti para sa'yo. Kung kaya naman, naiwasan mo. At naibigay mo yung karapat-dapat na may bibigay mo para sa pamilya mo. Kaya habang bata pa, lagi mong iisipin yung kinabukasan, hindi lang ng sarili mo,
maging yung mga taong mahal mo sa buhay. Parang patas lang. Meron para sa kanila, meron para sa iyo. Dumating man yung panahon na nangangailangan ka, meron ka pa rin para sa sarili mo. Hindi mo kailan lumapit kung kani-kanino. Dahil napakahirap. Naranasan ko. Wala akong malapitan. Wala akong mahinga ng tulong. Meron man. Siyempre, hindi natin pwedeng persayan yung mga taong tutulong sa iyo kung magkano talaga o ano talaga yung kailangan mo para may bigay nila. Kasi lahat ng tao, hindi ganun. Iisipin din nila yung pansarili nila muna bago tumulong. Bagamat merong mga taong tumutulong ng bukal sa loob, pero tatandaan mo, iilan lang yon. Paano kung wala na sila ngayon? Kanino ka tatakbo? Walang iba. Sarili mo pa rin yung aasahan mo kahit na nga yung mga mahihina eh. 'Di ba? Naggagawa pang magtrabaho kahit may edad na. Kasi nga hindi nila naihanda yung sarili nila sa darating na mga bukas. Bagamat sinasabi, wag mong isipin yung bukas, isipin mo ngayon, yung ngayon na buhay ka. Yung maghapon na may isasaayos mo yung sarili mo. Kung naisaayos mo yung sarili mo ngayong maghapon, ibig sabihin, meron kang naireserba para sa kinabukasan mo. Kaya lagi mong tandaan, una mong paniwalaan, hindi lamang yung lakas mo, kundi yung isip mo, yung sarili mo na maiayos mo para naman sa ganon, maiayos ang lahat ng nasa paligid mo.